are you work. po? How are you after the change po sa leadership, ma'am? Wait, I have lots of work on the 6th floor, ha? Sige. Pero ma'am, may lang why you voted for Sen. Cayetano. What can you say po sa nag-jump ship daw po kayo sa... Lots of work to do. Ma'am, sabi ni Senping sa naman lang daw po pinalam niya sa kanila na lilipat po kayo. Ano pong comment niyo doon? Thanks. Wala pang isang linggo matapos mapatalsik si dating Senate President Tito Soto at maupo si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. May lumulutang na namang usap-usapan tungkol sa panibagong kudita sa Senado. Hindi pa nga umiinit sa pagkakaupo sa pwesto. Nakakaramdam na si Senate President Alan Peter Cayetano na may nagpaplano na umano ng kudita laban sa kanyang liderato. Ayon kay SP Cayetano, may ilang miyembro ng majority bloc na nagsabi sa kanya na ilan sa kanila'y iniimbitahan na makipag-usap at merong ding ini-intimidate o tinatakot para maglipat-bakod at makabuo ng numero. Sakaling magtagumpay ang kudita sa Senado sa Lunes, maugong ang mga pangalan ni Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Tito Soto at Senator Win Gatchalian na posibleng pumalit sa bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Ayon sa ulat ng politiko, posibleng bumalik si Senator Mig Zubiri bilang Senate President. Si Zubiri ang pinakaunang Senate President sa ilalim ng Marcos Jr. administration bago palitan ni Senator Cheese Escudero noong 2024. Posible ring pumalit ang kabababalang na Senate President na si Tito Soto at Senate Finance Committee Chair Senator Win Gatchalian. Ayon sa Senate rules, kailangan lang ng botong 13 voters na senators para magtagumpay ang pagpapalit ng liderato. Kapag nagkataon, si Senate President Cayetano ang hahawak ng record na may pinakamaikling termino sa pagiging Senate President sa kasaysayan ng Senado. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga membro namin na sumali ulit sa kanila eh. So, may two attempts na naman, sir, against you naman yun, sir? Suggest, ano naman, expected naman yun. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Pinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. But So, your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Sino yung kinakausap, sir? Kailan yung kinakausap? Hindi ko pa nakakausap lahat kasi nag-iaya nga na mag-meeting ngayon. Sabi ko, magtrabaho muna tayo, magtawagan na lang tayo. Because nga, you know, that's the nature of, di ba dati kasi ano eh, you have 3 or 4 major newspapers, maybe 4 major news networks, then maraming tabloid, then maraming radyo. Ngayon kasi with SOCMED, anyone can say anything eh. Diba? And anyone can interpret anything that way. But yun nga ang challenge ko ngayon. Diba? Trabaho or mamulitika. Diba? So, my only choice is to do the work, then be completely honest with you. So, in an hour, I will be completely honest what happened kay Senator Bato and where the investigation with the PNP is. But uulitin ko lang ha, PNP, AFP, lahat, NBI, hindi tayo magkakalaban, we're one government, di ba? But we have to respect the judiciary, the same manner the executive, but also respect the legislative department. So in the same manner, kung may fake news, I expect them to address that immediately. Before, di ba nag-caucus po ang majority bloc about sa impeachment? So, wala mo bang uusbong? Wala kayang surpresang susulpot na motion from the majority bloc para pag nag-convene na kayo sa impeachment court ay ipa-dismiss yung articles of impeachment? So, you always talk in the realm of probabilities and possibilities, okay? In a collegial body, there's always a possibility, kahit sa minority. Kahit sabihin mong before the oath, hindi impartial lahat, merong gustong mag-dismiss, meron hindi, etc. No? So, I can only discuss with you my call. I cannot talk for everyone. I can tell you kung ano na pag-usapan, and everyone said we should have the trial, and there's no, walang isa man nagsabing hindi mag-trial. So I can only answer myself. I will act in accordance with the rules. There always has to be legal grounds, and I will decide based on truth and evidence. Sa 13, walang nagsabi na... Sa 13, walang nagsabing ayaw mag-trial. Dito muna tayo sa day-to-day. So kung gusto niyo ako tanggalin Monday, sige, trabaho muna tayo till Sunday. Gusto niyo akong tanggalin ng Tuesday,
trabaho muna tayo till Monday. But stop these plots and stop lying to the President. No? Yung NBI, please, marinig nyo kami. Lahat ng may konsensya sa gobyerno, isuspend muna natin yung NBI Director. If you suspended the Sergeant at Arms, suspend also the NBI Director para parehong investigahan. Sabi ng Pangulo, independent investigation. If we do that, then baka may pag-asa po tayo, no? And prevent any other plots. As I talk, as we work, maraming nagmi-meeting para lalo po tayong guluhin. We may disagree with each other on many things. Religion, economics, politics, no? Culture. Napakaraming dahilan na tayo magkagulo. Napakaraming dahilan na hindi tayo magkaisa. But siguro naman, we can agree on a common direction, a common destination. So, dun sa nakikinig, who doesn't like the new majority or doesn't like me, where do you want the country to be? What's the direction? O dun naman po sa kamping-kampe, ano yung gusto nyo sa ating bansa? Di ba pareho? Hindi ba ang pinag-aawayan naman natin dalawa? How to get there and who will lead us? So, let's have a leadership that coalesce. Ba't hindi tayo magtulong-tulong? Then why don't we draw a roadmap paano tayo makakarating doon? Sa bawat problema po, may solusyon. But hindi po solusyon ang ubusin ng kalaban. You know, you cannot kill an idea. No, we have different ideas. So let's see which is the majority idea. Let's see if we can collaborate, cooperate. No? So uli, matatanggap po yung sulat na to. Friday pa lang naman po. I don't think there's any problem. And I hope wala ding maging problema sa Lunes. Sa ating mga kababayan, please pray for us. Kung sasabihin niya iba, I don't like you, well, sabi po sa Biblia, love your enemies, pray for your enemies. So, if we can pray for our loved ones and we can pray for our enemies, may hope po tayo. Pag-pray niyo po that our leaders will open lines, build bridges. Marami po ngayon gustong pasabugin po yung mga tulay para hindi mag-usap-usap. Marami po ngayon gustong i-cut yung linya. Alam kong wireless na ngayon, but imagine yung type na telepono, lahat may wire. Gustong putulin yon para walang pag-uusap, para sa sarili lang interest. Huwag po natin payagan yun. So magandang hapon po. I hope everyone has a peaceful weekend. Naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na posibleng magkaroon uli ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung may mahihikayat na pumanig sa minorya. Sa panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niya na manipis ang mayorya ng Senado sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 senator lang daw kasi ang nagluklok kay Cayetano, kabilang pa si Senator Bato de la Rosa. Iginiit ni Senator Erwin Tulfo na walang tumatawag sa kanya tungkol sa posibilidad ng muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero ayon kay Tulfo, hindi ito malabong mangyari. Sen, puntahan ko na po. Kayo na ang minority bloc ngayon. Ano po ang inyong reaksyon sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may usap-usapan na naman na another coup d'etat sa Senado? Coup d'etat? Magpapalit na naman daw ng ano? Posible daw na naman ang pagpapalit ng leadership. Ang inaantay lang namin mga kapatid, may tumawag sa amin kasi last time walang tumawag. Baka pag walang tumawag, yung masasabi na Minister Rafi yung coup d'etat. Kasi walang tumawag sa amin yung nakaraan. So, we're just waiting na somebody will call us, di ba, na, saan ka ba? Yan usually, Michelle, ganun, saan ka? Dito ka, doon ka. So, but this there's none after to this very moment, then I cannot speak, like, cannot say na there will be a coup d'etat. Pero, pwede din Michelle, very manipis. So manipis. 13-9 to abstain. So, ibig sabihin na pag nag-abstain ba, sabi parang no na rin, parang ang vote. So, parang 13-11. So manipis. Kaya, maaring mag-shift. Sen, pag tumawag nga sa inyo, saan ka ba? Sabihin ko, kausap ko si Sharon Cosin, paano ko masasagot? I-interview ako ng TV5, paano ko sasagutin sila? O ito mga kabunyog, matunog na matunog ang balitang ito na sa Lunes, sa Lunes ay magkakaroon ng panibagong coup d'etat sa Senado. Papalitan na naman itong si
si Alan Peter Cayetano. Mga kabunyog, medyo ano na ito. Talagang kahit si Cayetano, kinumpirma na yan, kinumpirma niya na talagang magalaw ngayon, at ano siya, talagang delikado na talaga yan. Hindi naman mahirap yan kasi unang-una, ilan lang ba naman yung pumoto sa kanya? 13. Ay 24 ang senador. 13. At sa 13 na yun kasama si Bato. Ay wala na ngayon si Bato. Hindi na babalik yun si Bato. Kaya ngayon, matunog na ang balita na sa Lunes, sisipain na uli si Cayetano. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko kung anong mga dahilan. Natataranta na actually si Cayetano sa ngayon. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Kung ano-ano nang pinagsasabi ni Cayetano. Mga kabunyog. Kaya pag-usapan natin ito. Ano na yan? Hindi na po yan ano lang, chismis, kundi talagang matunog na balita na yan na kahit si Alan Peter Cayetano, kinumpirma na. Kinumpirma niya na yan. Ito, ipakita ko ang ilan sa mga balita, mga kabunyog, tulad nito. Ayan. Some senators getting calls, threats for another leadership change. Alan Cayetano says. Yan galing na yan mismo kay Caldero Cayetano na nalalaman niya na tinatawagan daw ang mga kapwa niya senador, tinatawagan, tinatakot. Sabi ni Cayetano, tinatakot. Kumbaga, kahit si Cayetano, inaamin niya na talagang matunog ang balitang papalitan na. Bakit? Mamaya ipapaliwanag ko. Pero syempre ang pinakadahilan niyan, grabe, sirang-sira na ang imahe ng Senado ngayon. Nasa lowest na ang imahe ng Senado ngayon talagang sirang-sira. Sa ilalim yan ito. Ilang araw pa lang itong si Cayetano, ang dami nang nangyari na nakasira ng todo sa Senado. Hindi lang sa imahe sa ating bansa. Kahit yung sa mga international news, talagang sirang-sira ang Senado ng bansa. Nakakahiya. Kaya medyo kahit yung mga kasamahan ni Cayetano may nakukumbinsi na napalitan na siya. Kasi nagiginang negative negatibo ang reputasyon ng Senado. At yung ng LEDAC, Legislative Executive Development and Advisory Council, may meeting sana. May meeting sana next week yata. Mukhang pinakancel yung meeting. Sabi ni Cayetano, yung pagkansela na yan ng meeting ng LEDAC ay bahagi ng plano na tanggalin siya. Yan Cayetano says canceled LEDAC meeting part of plot to unseat him. Yan Itong mga ito, si Cayetano na mismo ang nagkukumpirma na talagang mayroong mga usapan na talagang siya ay tatanggalin. Si Cayetano na yan, mga kabunyog, ang nagbabalita. Siya na mismo. Na siyempre, namomonitor niya. May meeting sana next week ang LEDAC. Ang ibig sabihin ng LEDAC, para kasi sa mabilis na pagpasa ng mga batas, mayroong body na nagko-coordinate niyan. Kumbaga yung executive, sinasabi ng executive kung ano-ano yung kanilang priority na mga batas na gustong maipasa. Tapos yung legislative naman, tatanggapin yung mga na yan galing sa executive para alam ng legislative na ito yung mga priority nila na dapat aksyonan. Ang tawag dyan, LEDAC. Legislative Executive Development and Advisory Council, kung tama yung ko. Coordinating body yan ng legislative at executive para sa smooth na paggawa ng mga batas. Ngayon, sabi ni Cayetano, kinancel daw yung meeting next week. Yung meeting next week ay canceled. Bakit kaya canceled? Ay siguro ayaw ng executive makipag-usap kay Cayetano kasi hindi naman siya magtatagal. Parang ganun ang tingin dyan. Kabunyog Marvelo, shout out po. Kumbaga,
ano ito mga kabunyog, ang tingin ni Cayetano, bakit naman ayaw ituloy ng executive? Tumawag daw ang executive ayaw na, wag na daw munang ituloy. Anong ibig sabihin niya? Siguro sa tingin ng executive, useless makipag-usap kay Cayetano kasi hindi naman siya magtatagal na. Maghintay na lang munang magpalit ng liderato ng Senado. Doon na lang sila makikipag-usap sa bagong pamunuan na, yung talagang medyo tatagal na. Ito kasing si Cayetano, kapag natanggal ito nitong Lunes o itong susunod na mga araw, siya na yung pinakamaiksing panahon bilang Senate President. O yan naman yung ano sa kanya. Yan naman yung sampal sa kanya na kahihiyan. Sa sobrang ambisyoso niya, sa sobrang pagka-oportunista niya, at sa sobrang yabang niya, ayan, hindi siya tatagal bilang Senate President. Kaya kahit yung LEDAC na naka-schedule next week, meeting yan ng legislative at executive, hindi na muna daw itutuloy, tumawag ang executive. Sabi ni Cayetano, yan ay malinaw na mayroon talagang plot o planong i-unseat siya o tanggalin. Bakit? Kasi kung priority yan ng executive, itutuloy yan. Kaya lang siguro nakikita ng executive, bakit tayo makikipag-usap kay Cayetano? Hindi naman siya tatagal dyan. Hintayin na lang muna nating magpalit ng liderato saka na tayo magpatawag ng LEDAC meeting. Parang ganon. Nararamdaman na rin yun ni Cayetano. Kaya sabi ni Cayetano, dahil kinansil yung LEDAC meeting, malamang mayroong plano na i-unseat siya. Hihintayin na lang yung papalit sa kanya, yun na lang ang kakausapin ng Malacanang. At least alam mo, Cayetano, at least alam mo na hindi tatagal ang pamumuno mo. Kasi talagang sirang-sira mga kabunyog, mga kamaban. Sirang-sira. Kaya itong balitang ito na magkakaroon ng pagpapalit ng liderato ng Senado, matunog na balita ito ngayon. Kahit si Cayetano, kukumpirma niya na yan. Kasi syempre, may mga senador na kasama siya na nag-i-inform sa kanya, na kinausap sila, tinawagan sila. Kaya ano talaga yan? Ang sabi nga ni Senador Erwin Tulfo, ang problema kasi ngayon, napakanipis ng 13 Nung panahon ni Soto, 15 against 9. 9 yung minorya, 15 yung mayorya. Ay madaling ang napalitan yun madaling napalitan napalitan si Soto. Pero ito 13 lang si Cayetano. Ilan lang ang kailangan bumaliktad? Kailangan lang 11 ngayon yung actually 9 ngayon yung minorya. Pero may dalawa na independent. Nag-abstain yan, si JB Ejercito at saka si Mig Subiri. Pero pag sumama si Mig Subiri at saka si JB Ejercito, 11 na sila. So ilan na lang ang kailangan? Dalawa na lang ang kailangan. Wala na si Bato de la Rosa. Medyo kaya nararamdaman na yan ni Cayetano, natataranta na siya. At nararamdaman niya na tinatawagan na ng Malacanang ang mga senador. Yung LEDAC meeting hindi na natuloy. Yan nakakaramdam na si Cayetano. Kaya kung alam niya yan, matagal na siya diyan sa Senado, alam niya na ang politika diyan. Tito, bakit kasi talaga nakukumbinsi na ang mga senador na palitan siya? Kahit ito mga kabunyog yung kahit yung mga senador na kasamahan ni Cayetano, bakit sila nakukumbinsi na rin na kumbaga, kailangan nang i-give up si Cayetano bilang Senate President. Ito, yung dating 49% trust rating ng Senado, lumagapak na sa 27% mga kabunyog. Ito Hindi po ito gawa-gawa natin. People's Tonight na balita yan. People's Tonight na balita. Talagang pabagsak. Sa ilalim ito ni Cayetano, may survey na sinagawa, Mayo 12 and 13. Pag upo ni Cayetano ito, di ba? May 11 yan na upo. May 11. May 12 to 13, nag-survey ang Tangere. Yan
sumadsad ang trust at satisfaction ratings ng Senado sa latest survey ng Tanghire nitong Mayo 12 to 13. Mula sa 49% noong Mayo 2025, lumagapak ito sa 27% na trust ratings. Ang mataas na kapulungan, habang ang 44% satisfaction rating noong nakarang taon naging 29% ngayong buwan. O yan, kumbaga nakukumpirma talaga na wala. Sa loob lang ng ilang araw ni Cayetano, dumausdos, sadsad talaga ang trust rating o ang tiwala ng taong bayan sa Senado. Kumbaga nasa lowest na. Imagine niyo, ilang araw pa lang si Cayetano, nag-survey kaagad ang Tanghire. Kasi siyempre tinitingnan ano yung epekto ng mga nangyari nitong nakaraang araw. Ayun, kumpirma nga. 49%. 49% nung nakaraang araw, tapos ngayon lumagapak kaagad sa 27%. Ganun katindi. Ganun katindi ang pagbagsak ng ibig sabihin, ang reputasyon ng Senado ay sirang-sira. Nangyari lang yan sa ilalim nito ni Cayetano. Imagine nyo naman kasi, noong isang araw, napabalita na tayo sa international media, yung tumatakbo si Bato. Ginagawa na tayong katatawanan nun sa mundo. Naging katawa-tawa si Bato de la Rosa, yung tumatakbo tapos nadapa. Nabalita yun sa mga international news outlets. Kahiya-hiya ang Pilipinas. May 11 yun. Tapos May 30 naman, yun namang putukan na scripted. Kaya ano na naman ito? Nasira na naman ang imahe ng Senado. Kaya nakakahiya ang nangyari sa Senado sa ilalim ni Cayetano. So, apektado na talaga ang imahe nito. Kaya ang mga senador, kahit yung mga kasamahan ni Cayetano sa mayorya, may mga may mga nagbabago na ng isip. Ito, sabi ni Senador Ping Lacson, we landed in the international news for the wrong reasons. It was ugly. The shooting in the Philippine Senate was breaking news. So it is time to recover. Our focus should be to redeem the Senate from its present situation. Yan si Senador Ping Lacson, naobserbahan niya na sirang-sira. Okay, nababalita tayo sa international news pero negative na balita. So, ang pangit. Ang pangit. Kung baga nababalita ka sa international news, ang pangit. Nung isang araw, ang balita yung si Bato de la Rosa tumatakbo, patago, para magtago sa loob ng building ng Senado. Tapos nadapa. Ang pagkakabalita pa niya ganito. Senador, dating PNP chief na ngayon ay senador na, tagapagpatupad ng drug war ni Duterte. Aaristuhin na sana, biglang tumakbo, nadapa. Nagtago sa loob ng Senate building. Ganon yung balita nung isang araw. Tapos ngayon na naman, mayroon na naman bagong balita. Ito na naman. Tungkol dito sa putukan na wala naman, hindi ka panipaniwala. Kaya ngayon, mga kabunyog, kahit si Senador Ping Lacson, naniniwala siya na kailangan ng time for Senate to do right, to restore dignity. Yan yung nagkakaisang panawagan ngayon. Lahat halos niyan, mga kabunyog, nag-a-agree na. Hindi lang ito yung oposisyon Hindi lang yung minorya, yung dating grupo nila Soto, hindi. Mayroon ng mga senador sa mayorya na nakikita na nila yung damage sa reputasyon ng Senado. Kaya naniniwala sila na time for Senate to do right, to restore its dignity. Kaya mga kabunyog, sabi pa dito ni Senador Ping Lacson, we landed in the international news for the wrong reasons. It was ugly. The shooting in the Philippine Senate as breaking news. So it is time to recover. The word Senate stems from the word senatus, meaning wise, mature men. So moving forward, we must do what is right and not show immaturity that will worsen the situation. Yan mga kabunyog Yan yung
yan yung nakikita ni Senador Ping Lacson. Dapat nang isipan na talaga na magpalit ng liderato. Ngayon, sino ang mga posibleng ipalit? Sa ngayon, dito sa Billionaire News Channel, Zubiri eyed as new Senate President just days after Cayetano takeover. O yan nagpapabalita na ang posibleng pumalit ay si Mig Zubiri. Bakit si Mig Zubiri? Si Mig Zubiri kasi hindi siya identified na anti-Duterte, hindi rin siya identified na napaka-pro Marcos. Kumbaga medyo independent ito. Kumbaga pwedeng siya ang maging compromise para lang makumbinsi yung ilang mga senador na nasa mayorya, ibig sabihin kasamahan nila Cayetano. Halimbawa, yung magkapatid na Villar, para makumbinsi sila. Medyo kasi siyempre pag sinabi mong Soto, alam na kaagad yan na yan yung ano nila alam naman natin ang naglalaban Soto versus Cayetano. Sila Soto at Lacson versus Cayetano, yung grupo nila Jingo Estrada. So, pero kung gusto mong makuha yung kailangan kasi may makuha doon sa mayorya. Pwedeng yung magkapatid na Villar, pwedeng makuha para lumipat sa minorya ngayon. Kailangan makakuha ng dalawa So, para makakumbinsi doon ng dalawa, minimum na dalawa, halimbawa yung magkapatid na Villar, ang inaalok, hindi ibig sabihin na pag nagpalit ng liderato si Soto. Pwede na yon. Nagbubukas na sa ganong posibilidad, o kung hindi man si Soto ay hindi man si Zubiri, binubukas din ang posibilidad na si Win Gatchalian. Mayroon ding iba na nagtutulak na balik pa rin kay Soto. Kaya sa ngayon, nakikita nyo dyan sa picture, umiiyak si Cayetano. Ang mga pinag-iisipan na pumalit ay si Zubiri. Kasi si Zubiri, acceptable. May mga members ng majority ngayon, tulad ng magkapatid na Villar, pwede sila talagang sumama ang si Zubiri. Kasi si Soto kasi siyempre, saka si Lacson, talagang hardline yan. Pero ang isa pang pinopropose si Gatchalian. Pero siyempre, hindi pa rin inaalis yung posibilidad na ibalik ulit kay Soto. Kaya ngayon, mayroong mga medyo nagkakaroon ng agreement ang mga senador na para ma-preserve, mabalik ang dignidad ng Senado, yung kampo ni Soto at yung kampo ni Cayetano, yung mga senador na parehong parang nagkakaroon ng compromise. Compromise na liderato, at ang pinopropose nila ay either si Zubiri o kaya si Gatchalian. Yan mga kabunyog. Anyway, malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Nararamdaman na yan ni Cayetano na delikado na siya kasi nga sirang-sira na ang imahe ng Senado. Kailangan itong maibalik sa kailangang maibalik ang nasirang reputasyon, integrity. Kaya magagawa lang yan pag napalitan na si Cayetano. So malalaman yan sa susunod na mga araw, mga kabunyog. Pero siyempre si Cayetano, kung paniniwala niya, hindi siya mapapalitan. Ito yung sabi ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, people doubted me, but God does not doubt me. Yan. Ayan, yan ang ni Cayetano. Sabi niya, hindi siya mapapalitan, naniniwala daw siya. Kasi ang Diyos daw ay nasa panig niya. Ayan, paano yan mga kabunyog? Diyos na naman ang ginagamit ni Cayetano. Diyos na naman. Sabi ni Cayetano, people doubted me, but God does not doubt me. May Holy Spirit daw sa likod niya. Ayan mga kabunyog. Yan yung para kay Cayetano, nababalitaan niya daw yung mga galaw na yan, napalitan siya, pero naniniwala daw siyang hindi yan magtatagumpay. Sabi yan ni Cayetano, mga kabunyog, kasi naniniwala siya na ang Diyos ay nasa likod niya. Kung mayroon man daw dyan nagdududa sa kanya, ayaw sa kanya, sanay na daw siya dyan. People doubted me, but God does not doubt me. Yan ang sinasabi ni Cayetano.
Nakausap niya si Lord. Anyway, ito pa ang ito, nagdadrama pa si Cayetano, may mga apila-apila pa. O, ito mga kabunyog, ang apila ni Cayetano ito. Sabi ni Cayetano, trabaho muna tayo bago nyo ako tanggalin. Hindi pa man nakakaisang linggo bilang Senate President, tila kinakabahan na si Senator Alan Peter Cayetano na mapatalsik sa pwesto. Ayon kay Cayetano, bago siya patalsikin sa kanyang pwesto, dapat muna raw silang magtrabaho para sa mga Pilipino. Wow! Mga kabunyog, anong masasabi nyo dyan? Sabi daw ni Cayetano, pakiusap niya daw sa mga nagtatangka na palitan siya, wag na daw muna, magtrabaho na lang na daw muna, wag na muna daw ang politika. Ay unang-una, ganun din naman yung ginawa niya eh. Ano bang ginawa niya? Di ba politika? Imagine niyo yung timing ng ginawa niya. Nung May 11, ang Kamara ay nagano yung plenaryo. Pinag-uusapan yung impeachment ni Sara noong May 11. Tapos, nung mismong araw din na yan, biglang-bigla, nagkudita sila sa Senado. Kita mo yan? Ibig sabihin, nagmamadali din siya, atat na atat. Hindi man lang pinatapos na muna yung Kamara. Talagang sinabayan nila. At si Bato de la Rosa, na matagal na nagpatago, pinumbinsi niya na lumabas para lang maluklok siya bilang Senate President. And yet, sinasabi niya na wag daw munang pag-isipan ng politika. Isipan daw ang trabaho. Siya, anong ginawa niya? Di ba gano'n naman yung ginawa niya? Politika. Tuloy, pinasubok niya nga si Bato de la Rosa eh. Anyway, na-achieve naman yung gusto nila. Naging sila na yung mayorya sa Senado. Pero kaya lang, grabing kaguluhan ang nangyari. Tingnan nyo, sirang-sira ngayon ang Senado. Kaya lang, ang paliwanag ni Cayetano, naniniwala daw siya na hindi siya matatanggal kasi ang Diyos daw ay nasa kanya. People daw doubted him, pero ang Diyos daw hindi nagda-doubt sa kanya. Wow! Ginamit na naman ng Diyos. Anyway, nagdadrama na naman si Cayetano na wag na daw munang pag-isipan ang mga politika, trabaho na lang daw muna. Ay, drama mo yan. Samantalang ikaw, ganun din naman yung ginawa mo, Cayetano. Ay, di ba ganun din ang ginawa mo? Ganun din naman ang ginawa niya eh. Sa sobrang pamumulitika niya, actually, nagkagulo-gulo ang Senado dahil sa kanyang ambisyon sa politika. Napaka-oportunista ni Cayetano. Wala siyang pakialam kung masira ang imahe ng Senado. Basta ang importante, maging pangulo siya ng Senado. Basta garapalan ang ginawa nila. Kaya nga nasira yung reputasyon ng Senado. Tapos yung mga putukan na nangyari nung nakaraang gabi. Pinapalabas niya na yun daw ay tak sa Senado. Wala namang naniniwala. Kasi napakalinaw naman, wala namang atake. Parang maraming naniniwala, staged, scripted, gawa-gawa. O ngayon, galit si Cayetano kasi walang naniniwala sa kanya. Sa katunayan, lalo pang ang nasira ang Senado sa nangyari na yun. Kaya nga, lumalakas ang panawagan na palitan na siya kasi sirang-sira na ang Senado. Lalo doon sa shooting incident na yun. Naging katawa-tawa ang Senado sa buong daigdig, sa buong mundo. Kaya tama yung sabi ni Senador Ping Lacson, panahon nang i-restore ang dignity ng Senado. Kaya sa ngayon, lumalakas ang panawagan na palitan na si Cayetano. Nagpipilit pa si Cayetano, ginagawa niya pa ang lahat na hindi siya mapalitan. Kaya lang, malakas na talaga ang panawagan eh. Malakas na ang panawagan na palitan na siya. Kasi kahit ang mga senador, nasisira na sila eh. Si Loren Legarda nga, si Loren Legarda, sirang-sira din si Loren Legarda. Sa katunayan, sa doon mismo sa Assumption College, yung picture ni Loren Legarda, pinatatanggal na ng Student Council ng Assumption.
Bakit? Ay, nasusuka sila, nahihiya sila. Nahihiya sila na nandun ang picture ni Ligarda. Kumbaga, ikinakahiya nila ng mga assumptionista. Kaya, ano ngayon, doon sa assumption, yung Student Council, pinatatanggal. Ayan o, Assumption Student Council seeks removal of Ligarda's portrait from University Wall. O yan. Kaya, dahil sa kahihiyan na yan, hindi na lang ang Senado ang nasisira. Kahit yung mga senador, dahil sa imahin ngayon, nasisira na. Kaya yung panawagan na talaga ngayon, magpalit na ng liderato. Si Cayetano, kapituko pa rin. Pilit pa rin na pinapaniwala na hindi daw magtatagumpay ang kudit na laban sa kanya. Anyway, abangan natin kung ano talagang mangyari dyan. Pero malakas ang panawagan eh. Malakas ang panawagan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.